ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan na may magkahalong takot at galak, at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinilaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita: "Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala kung makarating man ito sa gobernador. Kami ang bahala sa inyo." Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa. Kaya magpahanggang ngayon, ito pa rin ang ipinamamalita sa mga Hudyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay veracity. May mga pagkakataon sa buhay na alam natin ang totoo, pero mas pinipili pa rin nating paniwalaan ang hindi totoo. Bakit? Dahil minsan ang katotohanan ay mahirap tanggapin. Masakit, nakakapagpabago ng buhay, nakakagising mula sa ating komportableng ilusyon. Naranasan mo na bang malaman ang totoo pero parang gusto mong itanggi? Yung tipong mas madali pang manahimik kaysa magsalita, mas madali pang makisabay kaysa tumindig. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Mateo sa araw na ito, sa Easter Monday, dalawang grupo ng tao ang makikita natin. Ang mga babaeng nakatagpo ng katotohanan at ang mga bantay na piniling itago ito. At dito lumilitaw ang isang salitang tumatagos sa buong kwento: veracity, katotohanan. Ang mga babae ay umalis mula sa libingan na may halong takot at galak. Hindi pa nila lubos na nauunawaan ng lahat. Ngunit dala nila ang isang mahalagang bagay, ang katotohanan na si Jesus ay buhay. At sa kanilang pagtakbo, sinalubong sila ni Jesus. Hindi lamang nila narinig ang balita, naranasan nila ang presensya at sila'y naging mga saksi. Samantala, sa kabilang panig, ang mga bantay ay nakakita rin ng katotohanan. Nakita nila ang nangyari. Alam nila na walang pagnanakaw na naganap. Alam nila na may kakaibang nangyari sa libingan. Ngunit, ano ang ginawa nila? Pinili nilang itago ang katotohanan kapalit ng pera. Pinili nilang manahimik kapalit ng seguridad. Pinili nilang magsinungaling upang maprotektahan ang kanilang sarili. Dito natin nakikita ang dalawang tugon sa katotohanan: ang pagtanggap at ang pagtanggi. Ganito rin sa ating buhay. May mga katotohanan na ipinapakita sa atin ng Diyos. Sa konsensya, sa Kanyang salita, sa mga karanasan natin. Ngunit minsan, mas pinipili nating iwasan ito. Kapag alam nating kailangan nating magpatawad, pero ayaw natin. Kapag alam nating mali ang ginagawa natin, pero ipinagpapatuloy pa rin natin. Kapag alam nating tinatawag tayo ng Diyos, pero natatakot tayong sumunod. Mga kapatid, ang katotohanan ay hindi lang impormasyon. Ito'y paanyaya sa pagbabago. Pagbabagong buhay, pagbabago ng sarili.
pagbabago ng direksyon. At ang muling pagkabuhay ni Jesus ang pinakamalaking katotohanan sa ating pananampalataya. Hindi ito kwento lang, hindi ito simbolo lang, ito'y realidad na may kapangyarihang baguhin ang buhay. Ngunit narito ang pinakamalalim na hamon. Ang katotohanan ay hindi lamang dapat malaman, ito'y dapat isabuhay. Madaling sabihin na si Jesus ay muling nabuhay, pero ang tanong, nabubuhay ba ang katotohanan ito sa ating buhay? Dahil ang tunay na katotohanan ay may epekto. Hindi ka nito hinahayaang manatili sa dati. Hindi ka nito hinahayaang manatili sa kasinungalingan. Ang mga babae matapos makatagpo si Jesus ay hindi nananatili sa kanilang kinaroroonan. Sila ay isinugo. Sila ay naging tagapagdala ng katotohanan. Samantalang ang mga bantay, matapos makita ang katotohanan, ay naging tagapagtago nito. Kaya sa huli, hindi ang tanong ay, alam mo ba ang katotohanan? Kundi, ano ang ginagawa mo sa katotohanang alam mo? Ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na mamuhay sa katotohanan. May mga bahagi ng buhay natin na kailangan nating harapin ng totoo. May mga kasinungalingan na kailangan nating bitawan. May mga desisyon na kailangan nating gawin batay sa katotohanan, hindi sa takot. Simulan natin sa maliliit, ngunit totoo. Maging tapat sa sarili, maging tapat sa Diyos, maging tapat sa iyong kapwa. At huwag kang matakot, dahil ang katotohanan, kahit masakit sa simula, ay nagdadala ng tunay na paglaya. Kaya nga tanungin natin ang ating mga sarili, anong katotohanan sa ating buhay ang alam na natin, ngunit patuloy nating iniiwasan o tinatakasan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang katotohanan na muling nabuhay. Tulungan mo kaming harapin ang katotohanan sa aming buhay ng may tapang at pananampalataya. Alisin mo ang aming takot at bigyan mo kami ng lakas na mamuhay ayon sa iyong salita. Naway maging saksi kami ng iyong katotohanan sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.